kailangan na ako'y mag-sign po ng waiver sa AMLAC. I am willing to sign kasi wala naman po akong And, tinatago. are you willing to cooperate fully with authorities and agree to a comprehensive lifestyle check as well? Yes, Mr. Chair. Ako po, at the age of 23, 53 na po ako, 30 years, maaga po akong nagnegosyo. At yung pong kung ano ang meron ng pamilya namin ay dahil pinaghirapan po namin sa maayos at matinong negosyo po. Ano ba trabaho mo bago ka pumasok sa politika? Isa po akong businessman, is a pharmaceutical distributor. Yes. Okay, so nung lumaban ka noong 2019, Apo. ilang kayo naglaban? Tatlo po kaming naglaban noon. Sino-sino ang mga nakakalaban nyo? The former governor, Mark Lapid, and the incumbent. Nakalaban mo si Mark? Yes, Your Honor. Nagkalaban kayo sa politika? Opo, pero kaibigan ko po siya ngayon. Sila ngayon, Sa politika lang po. So, sino isang nakalaban nyo pa? Incumbent, 3-term vice mayor kasi mayor, yung pong incumbent mayor, tapos na po yung term niya. Your Is it Honor. true, Mayor Kapil, that kasi nabalitaan ko lang po to, na yung inyo pong Pogo, walang access sa Porac? Kumbaga, ang daan ay pupunta ka pa ng Angeles para makapasok ka doon sa Pogo. Is it true? Totoo po yan, Your Honor. Why? Kung mapapasyal po kayo sa aming bayan, talagang kakaiba ang aming Pogos. Siguro sa buong Pilipinas po. Kasi wala kami talagang entry-exit sa Porac. Iikot ka pa ng Angeles. Kaya sa totoo lang po, ang aming mga kababayan hindi man pansin ng Pogo dahil pero siyempre hindi ko naman po hindi talagang territorial jurisdiction po ng Porac. Pero ang entry exit niya po talaga is Angeles, Your Honor. So, Mr. Chair, in relation to what you're saying, alam mo, bago kita i-recognize, Congressman Abante, medyo parang nababago ang pananaw ko sa ihip ng hangin. At well, anyway, it is for my own appreciation, no? But later on, I'll be asking the members for a siguro mag-usap-usap muna po tayo. Sige, Congressman Abante, ikaw gusto muna. ko lang malaman kung yung municipality ng Porac, kung ano pong class yun. First class municipality po First kami. class municipality daw. First class municipality po. Okay. Siguro dahil pharmaceutical, ang suggestion ko na lang, Mr. Chair, dahil pharmaceutical yung trabaho ni Mayor, gawin na lang niyang hospital. And darating po tayo dyan, kasi ito, meron pa ako papakitang isang ito yung ito yung whirlwind. Siguro, pakita yung picture ng whirlwind. Kasi they applied sa SEC yung picture ng nung SEC. Before I recognize Congressman kasi napansin ko lamang po itong SEC, ito nasa whirlwind. Pwede bang isum na medyo? Kasi kung mapapansin po natin, sila may-ali ng whirlwind. Ang whirlwind po, ito po yung, if I'm not mistaken, no, Mayor, ito yung may-ari ng lupa. Yes, Your Honor. No, yung may-ari ng lupa. At sa kanilang application, mapapansin natin, yung Daniel Salcedo, 1% Pilipino. 1% lang kanyang contribution doon sa stocks. Si Catherine Cassandra Ong, ito yung nahanap natin na nagtatago ngayon, na sinabi niyang Pilipino siya, and I really doubt it kung Pilipino siya, di ba? 58%. Xiang Tan, Chinese, 10%. Duan Ren Wu, 20%. Chona Alejandro, Pilipino, 1%. Jing Gu, Chinese, 10%. Kung si Cassandra Ong ay Chinese, no? Pure Chinese yan. Kasi ako naniniwala dito sa investigation natin that we have found out a lot of
Chinese people pretending to be Filipino para makapag-own sila ng property. 2% lang ang pag-aari ng mga Pilipino diyan sa Porac. So in other words, Mr. Chairman, Mr. Chairman, sa ating mga members, it's really imperative for us to find out this Catherine Cassandra Ong. At pag napatunayan natin na siya po ay Chinese, yang property yan dapat nang i-take over ng gobyerno. With the freezing and preservation asset issued by Lucas Bersamin, dapat isama din to. Yusek Gilbert, we need to find out. Itatasking natin ng PSA ngayon, malaman natin ilan ang birth certificate itong si Catherine Cassandra Ong, at kailangan malaman din natin sa immigration, sa DOJ, yung in and out ni Cassandra Ong sa Pilipinas para malaman natin anong ginamit niya. Philippine passport ba or Chinese passport? In that, makikita po natin kung sino itong si Cassandra. Siguro, Paok, meron kayong initial information about Cassandra. Do you have? Yes, Mr. Chair. Initially, the Porac Pogo Hub, sir, may preservation order na po yan, sir. As to the identity of Cassandra Ong, initially, sir, meron na rin po tayong info. So, what's the information about her? Hindi po siya, sir, Pilipino. Exactly. Okay, so kung hindi siya Pilipino, yung pagbebenta ng mga nila Roberto Cruz dito kila Cassandra Ong sa korporasyon is illegal. So, hindi na nila pag-aari yon. In other words, itong korporasyon na to, hindi nila pag-aari yan because they bought it illegally. Tama, Mayor Kapil? Mayor Kapil, going back to you. Yes, Your Honor. Hindi mo kasi siya pinadlock talaga eh. Bakit? Opo, siguro po, Huwag na tayo magpaligo-ligo eh. yun lang pong hindi namin inisyuan ng permit ng January 2024. It shows na talagang hindi po namin binibigyan ng special treatment, Your Honor. Kaya nung pang bago pa renade o pagka-raid po ng PAOK, wala na pong permit sila. Dati, sabi mo talaga po dito, sa amin. Mayor Kapil, sa statement mo, sa iyong, actually, bibigyan nga kita ng pagkakataon para i-deliver mo itong iyong opening statement eh. Bakit ako lang ang pinupukol? Bakit ako lang ang nandito? Nasaan ang ibang mga local chief executives na may pogo na ni-raid para sama-sama naman kaming humarap sa inyo? Bakit mo nasabi itong mga salitang ito? Kasi po, parang nasisingle out po ako na nag-approve lang naman ako ng legal business. Bakit ako lang po, di ba, 12 nga ang na-raid na meron ding katulad nung sa amin. Bakit ako lang po ang nandito? Di ba, from 400 down to 43, ibig sabihin may mga lapses, may mga pagkukulang po sila dahil hindi na sila na-renew. Bakit wala po sila rito, Mr. Chair? So, kung ikaw para tatanong- makatulong naman po Okay, sila, baka mayroon po Mayor silang... Kapil, if I'm going to ask you, what do you propose to this committee? Actually, kahit doon sa Senate po, sinabi ko naman na I'm for the total banning of Pogo. No, Your no, no. Honor. To those mga LGUs na binabanggit mo na bakit ikaw lang ang nandito, bakit yung iba wala. So what do you propose us to do? Sana po para sama-sama kaming mag-explain kasi pare-pareho lang naman po kaming nag-approve ng permit. At baka para makatulong po kaming lahat sa pag-iimbestiga po dito sa pogong ito, baka meron po silang mga mas magandang idea in aid of legislation, Your Honor. Ito, Mayor Kapil, ang list of canceled pogos na sinabmit na sa atin nung paman, di ba, last hearing pa eh. And that's the reason why we're asking the help of the different LGUs. We're not against the different LGUs, especially yung mga honest talaga dyan.
what we are against, doon sa mga talagang nakinabang dito. Kung sila yung nakinabang dito, yun ang problema. Mr. Diba? Chairman. And I'm still wondering, dapat andito sila ngayon, yung ating... Mr. leader. Chairman. Sige, Congressman Arrogancia. Since our resource person is requesting na tama naman siya eh. Bakit siya nasi-single out at this moment? Ba't hindi natin siya pagbigyan at imbitahin natin ng ibang mga chief executive na kung meron siyang alam, ba't hindi niya sabihin ngayon at ng ating imbitahin dito sa ating committee? Susunod na hearing natin, Mr. Chairman. Mayor Kapil, naiintindihan mo yung request ng ating mga kasama. Kasi, basically, kapag titingnan namin yung sitwasyon is, kasi ikaw, willing ka magpa-lifestyle, willing ka mag-waiver, lahat, pwede mong gawin, humaharap ka dito. Di ba? So, basically, wala ka ng lawyer. Di ba? So, andyan ang mga... We can see the truthfulness ng mga sinasabi mo right now. And we wanted to give you the benefit of the doubt. Kung meron ka nalalaman about others, so this is your moment to tell us. Kung meron ka nalalaman ng mga involved, di ba? Pwede mo sabihin sa amin. Pwede tayong mag-executive session. Pwedeng mag-all out tayo doon. Para sa ganun natin, makita natin kung saan talaga nanggagaling tong problema ng Pogo. Kasi kung walang in cahoots ang mga public official, good for us. Pero kung meron, kailangan naman siguro na tingnan natin kung ano yung responsibility. Di ba? You want to say something about it? Or... Actually, Your Honor, wala naman po akong alam dun sa operation ng ibang na raid. Pero based on Senator Gatchalian record, 12 po, kaya nandyan po na yung binasa nyo kanina, 12 yung LGU na raid din ng PAOK. Yun po ang sinasabi ko, bakit ako lang ang nandito since pero nakita nyo naman po in any invitation, nandito po ako. Hindi ko po tinatalikuran yung invitation po from Senate, from Congress, from Sangguniang Panlalawigan. Nandito po ako kasi wala naman po akong tinatago at wala po akong ginawang masama, Your Honor. For that, medyo pagpahingayin muna natin si Mayor Kapil, baka ma-recall niya mamaya. No? Mr. Chair, nakapadlock na ba? Ha? Nakapadlock na? Mr. Chair, sarado na yon. Actually, ang PAOK is taking over the place. I believe that PAOK TF, you have already taken the place, right? Yes, Your Honor. Ayun. So, hawak na nila yon. And with all these documents, no, kailangan natin malaman na yung Cassandra Ong is a Chinese. Kapag yan ay foreigner, basically, that property will be in favor of the government. Yes, In relation to PORAC, I believe their BPLO is here. Attorney Sam, please identify yourself. Magandang hapon po, Chairperson, and sa lahat po ng nandito, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang tumatayo ngayon na BPLO ng PORAC Pampanga. Although I only recently assumed office on May 13, and although I can answer your questions based on records po on what happened before. And who's the BPLO prior to your assumption? Ang before my assumption po was an OIC po with the munisipyo. Yeah, what's her name? Oh, what's his name? Si Miss Cecil Teotwico po. Cecil Teotwico. Opo, she assumed office naman po from 2023 until I assumed po last May. However po, upon the happening po of the issuance of the business permits, subject business permits in question, ang OIC po at that time is Miss Emerald Vital. When was the business permit you're mentioning issued? With regards po to our subject, Lucky South 99, their first business permit po was
approved around 2019 po. And how much did they paid for the issuance of the business permit? Kasi you claim that you can answer for, ano di ba? Wait lang po, we will just check the records lang po. Para isa lang yung effort nyo, plus yung succeeding years, magkano ang binayad nila for the business permit? Successive years, until sa hindi na nag-issue ng business permit si Mayor. Sir, based on records po, upon issuance noong 2019, ang nasa total po ng na-assess and nabayaran sa kanila is nasa 4,750 po. Kasi binase po siya sa capital po na Yan yung initial po nila. business permit. Yes po. Oh, and then on 2020, Opo, magkano? on 2020 naman po, ang binayad nila, grand total is around 4,050 po. 4,000. 2021. For 2021 po, sir, nasa around 10,005 pesos po. Wow. That 2022, 22, nasa 11,005 pesos po. and 2023. Opo, for the last permit po na issued in favor of them, around 15,405 pesos. 15, tumataas naman pala ng 5,000. Anong nature ng business na in-apply nila sa inyo? Ba't kayo nag-issue ng business permit? Yung una po nilang in-apply na nature ng business ng 2019 is actually a BPO po, Business Process Outsource, para po siyang call center. So, Nagbago ba sila ng information through the years? opo. Anong Bali, sinabi nila naging nature ng business nila? from outsourcing po, from 2019 until 2019 po and 2020, the nature of business was outsourcing. But nung dumating po, in the outset of 2021, naging POGO na po siya. And saan nyo binabase yung pag-assess nyo ng business permit sa kanila? Sir, on normal operations po, kapag nag-a-assess po kami ng renewal ng business, I mean, at this point po, we base it on the declared gross sales or receipts of the business. Correct. However, sir, I think upon this time po, nung nag-apply sila, ang na-declare po nila is no income. Kasi po, yung in lieu of the 5% in lieu of all the taxes na binabayaran nga po nila sa national government po. Sa segue lang sandali kay Chairman Al, tama ba yun? Exempted sila from payment of local taxes? Yung mga POGOs? Chairman, dapat po gross sales tax, nagbabayad pa rin sila sa local government. Ng ano po? Yung 5% po na binabayad nila in lieu of all other taxes, sa national po yon, sa BIR. Pero po sa local government, para po nakatutulong sila sa revenue ng local government, dapat po nagbabayad sila. Thank you. Ng So, business tax. para klaro. So, ang PAGCOR, may record ho na binabayad nila sa inyo, na po? Chairman, ang naibayad po ng Lucky South 99, doon po sa apat na taong may lisensya sila, mahigit po 200 milyong piso eh. Ang ibinayad po sa amin. So, ang ibig sabihin, Tax yun, tax na yan. po yung tax. Hindi So, yan yung income. Hindi po yun ang income. Pagka, dahil 2% lang po kami doon,
lumalabas po halos bilyon ang dapat na ipinasok nila. So, Ma'am BPLO, siguro, where I'm trying to go, no, yung foregone revenues nyo na hinayaan yung hindi nyo makolekta for how many years? Binabayad sa inyo pa apat na libo lang. Based on record po, since they started as POGO Then, from 2021 po until 2023. and fully operational yung Pogo Hub na yun. I cannot really answer that po kasi that was before my time. So, Mayor, balik ako sa iyo. Mayor Kapil, gano'ng katagal na kayong mayor po ng Porac? From, I assume July 1, 2019, bali 5 years na rin po. So, the entire time that yung Pogo was operating, kayo na po ang mayor. Yes, Your Honor. Nung humingi sila ng business permit, kayo na rin po ang nag-issue. Opo, Your Honor. And kahit minsan hindi sila pumunta sa office nyo para nagsabi na mag-ooperate po kami o nagpakilala yung mga principals nun. Actually, nagpunta naman po sa opisina natin. So nakilala nyo ho, Yes, yung Your Honor. operator ng Yes, Your Lucky South? Lucky South 99, Your Honor. Yes. And hindi kayo nagtaka na ang binabayad nila sa inyo ganong kaliit? Kasi doon sa surat nyo ngayon, proud kayo na from 300 something million na gawa nyong 1 billion ang income ng Porac. Ang totoo po, dito sa Pogo, talagang minimal lang doon sa realty, doon kami nakakolect ng 6.2 million. Pero as a mayor po ng aming bayan, from 385 million na budget, ngayon, next year, almost a billion na po kami. Saan kayo nakakuha kanyo? Sa realty? 6 million? Yes, Your Honor. From- Sa Whirlwind, Your Honor. Sa Whirlwind para sa yung assess ng kanilang RPT. RPT po, di ba? Yun lang naman yung babayad nila para magbayad sa inyo ng I think so, Your Honor. So, pero yung mas malaking ibabayad sa inyo, hindi nyo nasita. Kasi po, in lieu of the 5%. Hindi nga ho yan ang paliwanag. Kaya tinanong ko muna ho si Chairman Al Tenco kung tama ho yung pagkakaunawa nyo na hindi sila dapat magbayad ng business permit. And ayon po sa PAGCOR, dapat mag-secure pa rin sila ng business permit. And narinig natin kung magkano ho ang binayad ng Lucky South na tinanggap nila for the past 4 years. 3 years. Iwanagin ko po, 3 years, ang total pong nakolekta namin sa kanila ay 240 million. Pero that includes po yung mga fines and penalties nila. Pero kung doon lang po sa basic revenue, ang naging revenue po nila sa 3 taon, 9 billion pesos. 9 billion? 9 billion. Dahil sa basic po, tinitinan ko yung record ngayon, sa basic po, ang naibayad nila sa amin na regulatory fee, 182 million pesos. 2% po kami bumabase, so 182 million, you divide by 2%, lalabas po yun mga 9 billion pesos. Yun po ang diniklara nila sa PAGCOR na siyang naging revenue nila ng Lucky South 99 sa loob po ng 3 taon. So kung susumahin po natin, halos 3 bilyon po isang taon. Hindi ko po alam kung ano yung porsyento nila sa Yung assuming that you waive yung share nyo, sabi nyo dahil tingin nyo exempted sila. Anong dineclare nilang income do sa business permit sa inyo? Mr. Chair, according to our records po,
They were assessed gross sales tax of 0. Yeah, pero ano yung income na dinedeclare nila sa inyo for the years? 0 po. Zero? Hindi. Zero po. Pwedeng exempted sila kung yan ang gusto nyo, pero they have to declare kung magkano talaga yung income nila. They even have to submit yung audited financial statement, di ba? We understand, Mr. Chair. Opo. Paano malaman ang tamang basis ng business tax kung wala ang kung anong i-declare lang nila? Mayor, Mr. Chair, it is enlightening to hear the figures coming from PAGCOR. This information was not available also to us and it was not provided by the applicant. Okay, so... Thank you, Mr. Chair. Hindi, yun nga. Kaya lang, alam mo, kaya kami nagtataka eh. Yan, mamaya baka si Congressman Gomez na magtanong sa inyo dahil any mayor worth his salt, hindi papayag yan. Tapos hindi mo i-issuehan ng business permit and nahayaan mo mag-operate knowing na ganyan kalaki yung operations nila. Ayaw ko kung anong good faith and defense natin dyan kung Richard. So, asan yung list? Mr. Chair. Okay, Congressman Gomez has the floor. Thank you, Mr. Chair. Mayor Kapil, pasensya na ho kayo kung kami lahat nagtatanong sa inyo kasi kayo lang yata yung LGU na nandito. Meron pa ho bang ibang LGU na nandito? Sino pa ho ba? Anyways, sa susunod na hearing, pag dumating ibang LGU, tatanungin din ho namin sila sa mga tanong na binigay ho namin sa inyo. Ibabalik ko lang ho ulit, no, yung powers of the LGU, no. Yung section 444.b.16, ang sinasabi talaga doon, yung chief executive shall exercise general supervision and control over all programs, projects, services, activities within its own jurisdiction. Andun na ho tayo. So, noong 2019, kayo po ay umupo as mayor, hindi ho sila nag-ooperate. Ika niyo? Hindi ho sila nag-ooperate o nag-ooperate na ho sila? Based on their... Kung 2019 po, bali, nag-i-start pa lang po siguro sila ng operation nila. Nag-start sila ng operation. Yes, Pero Your hindi Honor. niyo po binibigyan ng business tax, sabi niyo kanina, di ba? Based on records, Wala Your Honor. pa. Based on records, wala pa po. Yun ang sabi niyo kanina, Mayor. Yes, Your Honor. Oo. Paano niyo bakit niyo pinapa-operate na wala pang business business permit? Actually, before niyo bigyan ng business permit, dapat bibigyan niyo muna sila ng occupancy permit para maka-apply sila ng kuryente nila, para makapasok yung telco, para mabigyan sila ng water permit, lahat po 'yun. Yes, Your Honor. Kasi po, di ba as-built na po yung Thai court. Bago pa ako umupo, nakagawa na po yung Thai court. Correct. At in-apply po nilang ng building permit and occupancy permit, Your Honor. Pero sabi niyo po, nag-ooperate na ho sila na wala pang business permit. Hindi niyo Yes. dapat pinag-ooperate yung isang negosyo. Sorry po Talagang sa process lang ho tayo. I'm not pinning you down, but Yes, Your kine-question lang namin yung processing na ginagawa ninyo. Yes, Your No? Honor. Pangalawa, Mayor, dun sa sinabi ni Attorney Africa at saka sa BPLO na wala silang declared na income. Paano nyo na-determine na wala ho silang declared na income? Kasi sinasabi ng PAGCOR, at least nag-average sila ng 3 billion a year. 3 billion a year. Kung ako ang mayor na, habulin ko yun. Kasi magagamit ko yun para sa munisipyo ko eh. Magagamit ko ng mga projects, mga plano natin. Madam Attorney Africa, yes ma'am. Yes. Mr. Chair, in the filling up of the application form by the applicant, the municipality relied on the declaration of the applicant, and it is
the format of the application for Mr. Chair, there is a certification and verification therein that they are obliged to give true and correct information. Otherwise, will be subject to perjury, Mr. Chair. So, based on their declaration, So upon this your assessment- investigation, you're telling us na totoo yung declaration nila. Mr. Chair, at this point, it is not true. It is not true. Yes po. So, yung sinabit nila na certificate of no income, sinasabi mo Opo. na hindi totoo. Based on our investigation, Mr. Chair, then it is not true because it is contradictory to the revenues that were declared and that the PAGCOR just stated today, Mr. Chair. Oh, okay. Opo. Pero yung former pronouncement nyo, tsaka ni BPLO, sabi nyo kasi, based on sa business tax na chinarge sa kanila, wala silang revenue. At that time, Mr. Chair. Last week lang yun, no? Hindi po. Hindi Last po. week mo sinabi yun eh. Baka nagbago this week. Hindi po. We are looking, Mr. Chair, on our database For such a po, big 2019. business, Opo. yung munisipyo nyo ho ba, nagbigay ho ba kayo ng tax holiday? Wala. Wala po, Mr. Okay, wala. Chair. I'm sure wala. Wala po, Mr. Chair. Did you take a look at the documents na sinabit nila sa BIR? Kasi kung nagdududa kayo sa isang negosyo sa inyong munisipyo, pwede niyong puntahan yung BIR. Tatanungin niyo sa kanila, magkano ba ang dineclare ng BIR? Magkano ba ang binayaran ng BIR sa inyo? Did you take a look at that? It is the standard protocol naman po ng aming business processing. So check po. according to sa binayaran sa BIR, wala rin silang kinita. Kasi meron kayong sabi niyo may certificate of no profit sila eh. Mr. Chair, at that time, I was not yet part of the municipality, so I Sige, cannot babalik ko answer. kay Mayor. Mayor, Opo. chinek niyo ho ba sa BIR kung nagsabit sila ng annual tax nila? Kasi from their annual tax, doon natin makikita kung magkano yung kinita ng Pogo. Actually, Your Honor, I relied on my department heads. According nga dun sa Section 44 po na naturan ninyo, General Supervision and Control po ang trabaho ng Mayor. Ang department head po is Technical Supervision. Kaya nag-hire po tayo ng mga technical people na nakakaalam po nung trabaho nila kasi hindi po kaya talaga ng Mayor sa dami ng trabaho. Kasi kung rinireport po sa akin yan, Your Honor, lump sum na. Correct. Kaya hindi ko po, wala kung lahat po sa dami ng real property namin, sa dami ng business establishment namin sa Porac. Ilan ho yung business establishment sa inyo? Nung naupo ako na nasa almost 2,000 siguro, pero ngayon nasa 3,228. And our real property, 90,000, Your Honor. Sabi nga po, pag report nila po sa akin yan, nasa lump sum na lang. Kasi kung tigisa-isahin ko po yan, wala na pong matatrabaho ang mayor. Considering talaga noon po, Mahirap po busy, talaga. napakahirap Mahirap dahil po talaga pandemic ang pa po. trabaho ng isang mayor. Yes, Your Honor po. Dahil nung ako isang city mayor, maliit lang ho yung city namin. Ang land area namin kasi laki lang ng Metro Manila. So ganun ho yung land area nung binabantayan ko nung ako yung mayor. But since nasa probinsya kami, ang registered na negosyante doon is almost 9,000 na registered na negosyante sa amin. Pero somehow, katulad nyo, naka-SGLG din ho kami. So kung naka-SGLG ho kayo, means seal of good local governance, that means nakita nyo, nababantayan nyo yun. Di ho ba? So it's not a reason na marami negosyante. Kasi ang gusto natin, pag mayor tayo, mas marami negosyante, mas maganda para sa munisipyo ho natin. Pero ang hindi ko lang ho masakyan po, na meron ho silang revenue na 3 billion a year, pero tinatanggap ho natin yung certificate of non-revenue ng isang kumpanya dun sa isang lugar ninyo. Kaya nga ho, I would like to ask is the BIR here? Is the BIR present?
Last question, Congressman Gomez. please. Last two, Mr. Chair. Thank you. BR, siguro bukas pa yung ano niyo, yung opisina niyo. Pwede niyo bang makuha ngayon yung binayad na taxes ng anong pangalan ng kumpanya, Mayor? Lucky South 99, Your Honor. Lucky South 99. Is that the registered corporation in your municipality? Yes, Your Honor. At yun yung nagbabayad ng business tax sa inyo? Ang full name po, Mr. Chair, Lucky South 99 Outsourcing Okay, Incorporated. it is only 3:30 in the afternoon and I'm very sure that the BAR can get the records of that. Simulan na ho natin sa 2016 hanggang ngayon. Konti lang naman yun. Once mabuksan yun, nandun na lahat ng records nun. Mr. Chair, Yes, Mr. Chair. unfortunately, nag-declare ng hanggang 2 p.m. lang yung pasok kanina sa BIR. But, yung Malacanang po. However, Mr. Chair, I can confirm na may binabayad po yan. Kasi po, based nun sa recent POGO law, ang GGR, pinapadala po sa amin ng PAGCOR What is yan. GGR? Gross Gaming Revenues po. Okay. Kaya walang takas po talaga sila ngayon kasi yung PAGCOR pinapadala po sa amin kung magkano yung revenues na kinikita nila. Tapos yun din po ang So, as a government agency, how will you react to the LG of Porac? Sinasabi na walang profit, walang income ang yung Pogo na naka-station sa kanila. very impossible po. Thank Okay. you, Mr. Chair. Lastly, Mayor, i-confirm ko lang yung sa location ng yung location Okay, sir. ng Pogo. Sabi niyo umiikot pa ho kayo ng Angeles. Yes, Your Honor. Paano po 'yun? So Actually, yung property kunyari ito yung property nila. Paglabas na ng kalsada dito, Angeles na 'yon. Angeles po. Gaano kalaki ho yung property? Around 100 hectares po yung buong property. Hindi po, yung ano po, Pogo, nasa Pogo. 8.6 hectares. 8.6 hectares. Ilang titulo po 'yun? I'm not sure on. Sa BPLO, the administrator would know siguro. Oo, dapat. Or kung nandyan yung office of the building official ninyo, malalaman mo kung ilang titles meron yung lugar nila. Good afternoon po, Mr. Chair. Based on submitted records po, Okay, last. Yes, last question. 9 titles po yung... Ilan? 9 titles po yung... 9 titles. At paki-confirm po kung tama po yung sinasabi ko na lahat ng titulo na ini-issue, kailangan meron tong road right of way. Yes po. Correct? Yes po. So, paano po nangyayari yun, Mr. Mayor, na ang sinasabi nyo, isa lang ho yung daanan? Actually, yung property po, nakabakod siya sa likod. Tapos yung dadaanan mo dun sa walang nakabakod, is a private property. Hindi ho kayo nagtataka na yung property na yan ay nakabakod tapos hindi ho dumadaan sa lugar ninyo. At kayo po na mayor, kailangan dumaan pa ho kayo sa ibang bayan sa Angeles para lang ma-inspect yung lugar sa Porac. Tama po ba yun? Yun po ang actually sad reality na na At yun po nangyari. hindi nyo po kinorekt at hindi ho kayo nagtaka doon, Mayor. Nadatnan ko na lang po rin yan, Your Honor. Mr. Chairman, sa dami na rin at po this ng- point, I rest my case. At least nakita ho natin yung inconsistencies at saka yung mga dapat kailangan ayusin ng isang LGU sa magandang klase mga bagay. No? Especially, Mr. Chair, with regards to local government unit income, napakalaking bagay po nun. Nasa ganun, yung kanilang munisipyo, kung umaani po ng at least isang negosyo out of the 3,000 negosyante doon, 3 billion isang taon, Mr. Chair, dapat bantayan nila ng mabuti yung ginagawa nila. Otherwise, the BIR must look into the documents of the said LGU, pati na rin po ang DLG kung ano kailangan lang gawin. And the Bureau, ang BLGF, Bureau of Local Government Finance.
Local Government finance, correct. Ang BLGF. Kailangan po. Mr. Chair, thank you. Okay, thank you so much, Congressman Chair. Gomez. So we will be recognizing Congressman Bosita. But prior to that, there's a Very quick. brief interjection of Congresswoman Luistro. Go ahead, Congresswoman Luistro. Yes, this is addressed to Mayor Kapil. Mayor, earlier sabi niyo po, while being asked by Congressman Goma, sobrang dami ng trabaho ng mayor. And the reason why you are engaging technical assistants, department heads, para matulungan kayo. Di po ba? Opo, Your Honor. Yun po yung sagot nyo when you are being asked by the Honorable Gomez kung bakit hindi nyo na-monitor yung revenue na 3 billion per year. Are you aware, Mayor Kapil, of the principle of command responsibility? Yes, Your Honor. Maaari nyo po ba kaming i-enlighten what is your understanding about command responsibility? Dun sa Section 444 po, General Supervision and Control. Ang ibig po sabihin, may general supervision ako as mayor. The department head naman, technical supervision po sila. Sila talaga ang nakakaalam po kung yung trabaho nila, halimbawa kung sa assessment, sila po talaga ang may alam ng assessment. Sa engineering, kaya nag-hire po tayo ng mga engineers kasi sila po talaga ang may alam naman sa engineering, Your Honor. And in addition to that, Mayor, you have to understand that for the acts and omissions committed by your subordinates, that includes your department heads, you are responsible for being their superior. Kung ito po'y one time lang, kung ito po'y 3 months lang, kung ito po'y 1 taon lang, baka nga po, sa dami ng trabaho ng mayor, hindi nyo na monitor. But according to PAGCOR, we're talking about 3 billion times 3 years. What happened to your BPLO? You have the power to inspect. Why did you not even ask for the income tax return of the corporation as well as the director sitting therein? Pagkalaki po nung gusali na iyon, it did not even raise any doubt. How come naka-zero gross revenue ito? Your Honor, actually nung naupo po ako, talagang yung bayan namin parang walang sistema. That's why nagkaroon po kami ng reorganization. We're putting, nasa process po kami ng reorganization. We're putting right people at the right job. Mayor, I remember you manifested that you started assuming in 2019. Is that correct? Yes, Your Honor. And the Lucky South started operating as POGO in 2021. Meaning 2021. 2020. You mean to say, Mayor, from 2019 to 2020, hindi mo pa naayos yung payment system? And are you not prompted by the ideas of how to increase the revenue of your LGU? Kasi if you are, you will become very, very conscious of the business establishments operating in your municipality. Especially kung may napakalaking building, itong establishment na ito, it should have raised doubt or even curiosity. Sino ba ito? Ano bang meron dito? Kanina sabi niyo po, malaki ang building pero walang right of way, naka-zero income. Parang it's quite hard to understand, Mayor, kung bakit hindi mo na-unfold, hindi mo na-discover unless it was done intentionally.
itong 3 billion na revenue times 3 years, Mayor? With due respect, Your Honor, in good faith po, well, hindi... I just want to give emphasis to the principle of command responsibility, Mayor, na hindi po pagka ganito na may investigasyon na, you will just be pointing to your department heads. At sasabihin nyo, hindi nyo alam yon. May department head kayo, may BPLO kayo, may municipal engineer kayo. Please be reminded that you are responsible for the actions of your subordinates. If they are guilty of acts or omissions, you are answerable for their acts and omissions. That is command responsibility, Mayor. So please stop pointing at them. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Oh, Chair. thank you. Mr. Chair. Congressman Bosita, you are... Mr. Yes, Chair. please state your name and your position. Mr. Chair, clarification lang po from the municipality at Yes, the African go ahead, please. Municipal Administrator. Basahin ko lang po, Mr. Chair, yung nire-refer po namin na provision po in Republic Act 11590 po. Sige, go ahead. Yung pong gross gaming tax po, equivalent to 5%, which pertains to POGO entities, Mr. Chair. Ito pong gaming tax po is imposed on POGO establishments. It is in lieu of all other direct and indirect internal revenue taxes and local taxes po with respect to gaming income. So yung POGO po, ang income po na nade-derive po niya is coming from its gaming operations. So kaya po we are not able to levy local taxes on the POGO. Yun po yung basis namin when Lucky South was began its operation as a POGO, Mr. Chair. Clarification lang po. Salamat. So what we're discussing about is the revenue that is derived from the POGO operation is basically on the taxes. Opo. Not the GRR, yung sa gross ng nakukuha nila sa operation. Mr. Chair, our submission is that since it is a They're POGO... claiming exemption on that. Opo. Yes, Mr. Chair. Okay. That's our position. That is your claim in accordance to what you have read. Mr. Chair, yes po, that's correct. Okay. Thank you And po. copy. Nevertheless, Mr. Chair. Yes, lastly, Congresswoman Luistro, you're beyond the time that Yes, is I being know. allotted to you. Go ahead. Mr. Chair, I just want to state for the record na although the same is still subject to verification by the committee, the provision that you had shared a while ago, mali pa rin po kasi nag-declare sila ng zero. Dapat dineclare nila yung totoong revenue as declared with PAGCOR and then they claim the exemption. That is, if we will be following the exemption as provided in the provision that you shared. Okay, Chair, Thank you. clarification lang. okay, One question Congressman Lara, then Congressman Busita. Okay, go. Thank you, Mr. Chair. Kay Mayor Kapil lang, nabanggit nyo kanina na walang road right of way. Tanong ko lang, sinong gumawa ng actual na kalsada papunta doon? Yung ibig ko po sabihin, yung the whole area, the 100 hectares, wala pong road right of way going to Porac. Ang right of way niya, Angeles. Hindi naman po yung Pogo. Yung Pogo, yung area po doon, Pogo site, ang entry-exit niya po is Angeles po talaga, Your Honor. So, ang gumawa din ng kalsada papunta doon is Angeles. May access sila sa kalsada ng Angeles. May access po sila sa kalsada ng Angeles, Your Honor. Public road ang access nila. Yes, Your Honor, public road going to Angeles po. So,
alam talaga ng lahat na sa Angeles na may kalsada papunta doon sa Pogo. Yes, sir, Napapunta sa- Your Honor. Yun lang po talaga ang access road going there. Kaya nga po kung pupunta, sana po kung mapasyalan no natin kung pupunta kayo sa... Maintained yun. Yung kalsadang yun, maintained. Ibig sabihin, maayos yung kalsada papunta doon. Maayos naman po, Your Honor. Yun lang po, Mr. Chair. I would like to interject, Mr. Congressman, Deputy Speaker, Senior Deputy Speaker Don Gonzales, you are recognized. Mayor, ang tanong ni Congressman Jojo, kung yung access road going to the area of 10 hectares, how many kilometers is that from the provincial highway or national highway? Yun ang tanong niya, kasi hindi ka naman makakapasok doon. Ang tanong niya, sinong nagpagawa doon sa papuntang Porac? Alam ko kasi yan kasi tika Pampanga tayo pareho, di ba? Good afternoon po. Actually po, yung nagpagawa ng right of way going to the area po ng Grand Palazzo is yung owner po. What's your name and your designation, please? Engineer Glenn So Lanzano you're po. the municipal engineer? Yes, po. Okay. So, ilan ang haba nun, ilan ang lapad nun, nung kalsadang ginawa nyo na galing dun sa, kay Tata Perto ba yan? Yes po. So, from Tatang Perto's place to the back, ilang kilometro po yan? Ilang haba? Doon po sa... Actually po, yung una po, yung nagpagawa ng daan po is yung owner po nung connecting to Friendship Highway po. Okay, Friendship, alam ko na yung Friendship. Opo. From Friendship to the area of the 10 hectares Pogo, how many kilometers is that? Check ko lang po, Your Honor. More or less 2.5 kilometers po. 2.5 kilometers pinagawa ng owner. Yes po. Magkano, ikaw engineer ka, magkano yung 2.5 kilometers kung ilang video at saka engineer din si Congressman Lara? Actually po, yung kasing entrance sila two-way, Your Honor. Tapos, So ilang width yung two-way? 10 meters? mga 8 meters po yung isang lane. Plus Dun sa- 1, 10 meters isang lane shoulder. po, dun sa entrada po. Pero yung kasunod po nun, going to the boundary po ng Porac is magkasama na po yung lane, mga almost 10 meters po. Kaya nga 10 meters Opo. yung width. Opo. Ngayon, 10 meters yung width, times mo ng 2,500, ilang cubic meters yun? Kaya 2.5 times mo ng 1,000, that is 2,500. Pare, tama. Times mo ng 10, Opo. almost 50 million yung worth ng kalsada. Ngayon, ang question dito, ang nagpagawa ba nun yung landowner o yung gobyerno? As par po sa akin po, yung owner po yung nagpagawa po. Anong pangalan talaga ng owner nito lupa? Doon po sa mga application namin po ng building permit is yung Cruz siblings po. Cruz siblings si Tatang Perto. Kilala mo si Tatang Perto? Opo, mga anak niya po yung So, si Roberto Cruz. Opo. So, kung Roberto Cruz and family. Yes so, po. they own the property. Yes po. So sigurado ka nagpagawa nun, sila Cruz. Sila Cruz. Actually po, for clarification lang po, Your Honor, kamukha po ng nasabi ko, yung entrada po kasi, nasa gitna yung boundary ng Porac po. Dun sa Angeles po. From Friendship, entry po ng guardhouse nila sa gitna, yun pa lang po yung Porac site, Your Honor. So, ito pong site ng unang entrada natin from Friendship Highway is Angeles side po yun. Engineer, from Friendship, ito. Pareho tayong tiga Pampanga. Clark yan, di ba? Opo. Unang bayan ng Porac from Angeles. Santa Cruz po. Santa Cruz. Pagkatapos sa Santa Cruz. Manibaog. Manibaog po. Saan located yung 10 hectares? Sa address po nila is adjacent po ng Santa Cruz, Pulong So, Maba. Your anong Honor. barangay yung sa 10 hectares na Pogo na yan? Actually po, wala po silang declaration ng barangay. Hindi pwede walang declaration Opo. ng barangay. Pulong Maba po yung address nila dun sa title, Your Honor.
Kaya Hindi po, pwede, boss. Kasi hindi pwedeng walang description po yung titulo kung saan located. Kung sa Cruz po yan o Manibawog. Your Honor, for clarification din po, as per record din po, yung Pulong Maba po kasi nung una is dissolved barangay. And then, kahit tignan nyo po sa record ng province, yung mga income po nila is wala pong nagke-claim sa province.